Magandang araw po sa inyong lahat. Um, Ako po si Brother Chris Aduana. Nais ko pong i-share sa inyo ay pinamaganda ko pong Timeless God, Timeless Trust. At ang ating pong bubuksan po ay Jeremiah 29:11. I consider this verse is my life verse. Siguro dahil medyo matigas ang ulo ko as a Christian, kaya ito yung verse na gusto ko. Pero maganda kasi yung lahat ng nakasaad sa verse na ito, at ididetalyo ko yan sa inyo mamaya. So, nais ko makibasa tayo sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. So yun po. So bago tayo magsimula, nais ko muna tayong manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, hiling at dalangin ko, Lord, ang inyong patnubay sa lahat ng tao na makakarnito. Hiling at dalangin ko na pagpalain niyo po ang bawat isa. Ninisin niyo po kami, siyasatin niyo kami mula ulo hanggang paa. Tingnan niyo, Lord, ang mga bagay na nagawa namin hindi karapat-dapat sa inyong harapan. At kung yun ay nakapagsalansang sa inyong harapan, Panginoon, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami, Lord, sa lahat na nakita, nahawakan, naisip, nasalita, maging nila naman ng aming puso at ang buong pagkataong ito, Ama. Sabagat nais namin mamahal sa iyo, Lord, na ang buong pagpapala mo, na pagpapalain mo kami. Lord, sa oras na ito, hiling ko, Lord, na gamitin mo lang ako bilang iyong instrumento. Salamat pong muli. Sa iyong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bago po tayo tuluyang mag-aral, nais ko lang pong pag-usapan natin yung background. Sa background po, dito po yung istorya ni Prophet Jeremiah. Si Prophet Jeremiah is, I think, kung hindi ako nagkakamali, siya yung siya yung youngest na propeta. Bukod kay Samuel, kasi si Samuel at the age of 5 tinawag na siya eh. Nakinig na siya sa tawag ng Panginoon. So siya yung one of the youngest, because at that time he's still so young, 13 to 16 years old as estimated. Sabi nga sa Google nung sinearch ko siya. At tinawag siyang weeping prophet. Kasi yung sa time nung tinawag siya ng Panginoon, nangatwirang kagad siya, Lord, hindi yata ako pwede. Kasi bata pa ako, baka hindi sila makinig. Na gano'n, na parang dinidisregard niya na yung kanyang sarili. Kaya tinawag siya na weeping prophet. So, this is the time na sinabi ng Panginoon na may darating na hukbo o grupo na manggagaling sa north, na kung saan sasakupin ang kanilang bayan o ang kanilang bansa. Kasi dati na-divide ang Israel sa dalawa, isang Juda at saka isang Israel na nahati sa dalawang bansa. Na nagkaroon kasi sila ng magkaibang hari. Pero parehas yun na isasakupin ng King of the North. Yung King of the North, yun nga yung Babylonia. Actually, ito ay historical book, at ito ay makikita sa lahat ng istorya. Sa istorya ng Babylonia, sa istorya ng iba't ibang mga nung panahon na yon. I think it's about 600 AD kung hindi ako nagkakamali nung na-browse ko siya. So sa bagay na ito, meron tayong tatlong pag-aaralan. Ang una, a promise of salvation. Ang pangalawa, a promise of restoration. At ang pangatlo, ito yung the best, a promise of a better future. So pag-aralan natin yung tatlong yon at learn from it and live with it. So para maging mas matibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. So pag-aralan po natin, a promise of salvation. Gusto ko lang maging malinaw, ito ay invasion. So ang daming namatay dito. Dito rin naging istorya yung famine, yung sa sobrang tagal na nila na nasa loob, kasi kinulong sila, in-isolate sila dun sa wall ng Jerusalem. Nung in-isolate sila sa wall, parang 9 na buwan yata na hindi sila makalabas. So wala na silang pagkain, kaya talagang halos mamamatay-matay na sila. Ito kasing, kaya gusto kong pag-usapan natin yung background. Ang prophecy na ito, o propesya na ito ni Jeremiah, it was written to the exiled people. Ibig sabihin, isinulat to doon sa mga na-exile. Ibig sabihin, yung mga nasakop na sila eh. Alam na ng Diyos na sila ay masasakop at maraming mamamatay.
Actually, kukunti lang silang natira. Pero, bakit ko sinabing promise of salvation? Kasi, ang sulat na ito ay doon sa mga nakaligtas na. At ang mga nakaligtas na yon, alam niyo kung sino? Si Daniel, si Prophet Daniel, si Meshach, Shadrach, Abednego. At ang iba pang mga tao ng Israel at the time. Yung mga, kumbaga parang mga selected people. Most of them are like 4,300 to 4,600. Yun ang estimated. Pero nakasulat yon yung mga na-exile sa huling chapter ng Jeremiah. A promise of salvation. Basahin po natin sa Jeremiah 29, 4 and 9. This is what the Lord Almighty, God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Build house and settle down from gardens and eat what they produce. Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in numbers, do not decrease. Also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord, for it is because if it's proper to you to because if it prosper, you too will prosper. Tuloyin na lang po natin. Yes, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. Do not let the prophet and the diviners among you deceive you. Do not listen to dreams and encourage them to have. They have prophesying lies to you. My name, I have not sent them, declares the Lord. So, ito yung sinabi ng Panginoon dun sa mga iniligtas niya. Sige, magkano lang kayo, magtrabaho lang kayo, gawin nyo yung mga dapat yung gawin doon, makipagpayapaan kayo sa kanila, mangalakal kayo sa kanila, mag-asawa kayo, magkaroon kayo ng mga anak. Kasi from that place, poprotektahan namin kayo. Poprotektahan ko kayo. I will protect you because you are already saved. Yun ang importante sa sinabi ng ating Diyos. So, pag tinignan mo yung buong istorya, pag tinignan mo yung buong senaryo, at kukumpara natin sa sitwasyon natin ngayon, mga kapatid, you have been saved. Bakit? At the moment, at the time na niligtas, na tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo, ano't ano man ang mangyari sa iyo ngayon. It's either pandemic, it's either war, o ano pa mang kalamidad, sakit, even death. Know this. You are saved. A promise of salvation is timeless. Kung nangyari sa kanila noon, it's also happening now. Iba't iba lang yung nakikita natin. The situation is different, pero it's appears like, sounds like, acts like. Lahat yun, pare-parehas. Iba-iba lang yung nagiging sitwasyon, iba-iba lang nagiging senaryo. Actually, there's a lot of things happen there. Mas matindi yun kasi war yun eh. Daming namatay. Kumbaga parang sampera lang ang buhay noon. Ito nga ngayon, kahit pa paano, nakapagtago tayo. But know this, if you have our God and you have a timeless trust and timeless faith in Him, there's a promise of salvation for you. Kaya sa mga nakakadinig nito, kung hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoon, this is the perfect time to ask forgiveness and accept our Lord Jesus Christ. Sabi sa John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So kung wala si Jesus sa buhay mo, you're not saved. Promise of salvation is timeless. Noon, ngayon, ililigtas ka ng ating Panginoon. All you have to do is receive Him.
So, pangalawa po, a promise of restoration. So, basahin po natin Jeremiah 29:10. This is what the Lord says when 70 years are completed from Babylon. I will come to you and fulfill my gracious promise to bring you back to this place. Ito yung sinabi ng ating Panginoon na meron siyang pangako. I-restore ko rin kayo. Kung ano yung nawala sa inyo, I will bring it tenfold. I-restore ko ang pwesto na kung saan dinestroy ng war, dinestroy ni Nabucodonosor, at ibabalik ko yung former glory na meron kayo. After nung time frame na yon, at nung pinagkumpara ko talaga, sabi nga ng mga theologians at ang mga scholars, perfect, exactly 70 years. Kung meron mang putal, hindi lumagpas ng 71. Kumbaga, at 70 years time frame from 12 months, yun yung kabuuan, kumpleto. So, yun ang sinabi. Kaya ano yun ni Daniel, sa Daniel 9:1, na naalala niya yun. Kasi nung panahon na ni King Darius to nung matanda na si Daniel at that time. Kasi siya yung isa sa mga bata na mga kinuha ng ni Haring Nabucodonosor noon. At nakita naman natin kung paano nag-excel sina Daniel, si Meshach, Shadrach at Abednego. Notice hindi nagbago ang ng ating Panginoon. Ang kanilang hindi nagbago yung kanilang faith sa ating Panginoon. Pinakakain sila ng mga pagkain na defile sa chapter 1 ng Daniel, hindi nila kinain. Kahit na nasa ang lugar ka, dapat wag mong i-compromise yun. Tapos pinasasamba sila, pinapaload sila sa Diyos-Diyosan, hindi sila lumuhod. Ultimo, in the times of death, hindi nila kinompromise ang kanilang pananampalataya. Napaka-powerful lang na sinabi ni Meshach, Shadrach at Abednego. At hindi ko ito malilimutan. Sabi niya ganito, hindi kami sasamba sa tinayo mong gintong rebulto na yan. Kahit na, dahil alam namin ililigtas kami ng aming Diyos. Pero kung hindi man kami ililigtas, hindi pa rin kami sasamba. Ganun katibay ang kanilang pananampalataya at kahanga-hanga ang kanilang mga ginawa. They were preserved kahit na naandun sila sa place of chaos. Isipin mo, hindi mo lugar, tapos under exile ka, natural, i-outcast ka ng lahat. Pero nag-excel sila doon. Actually, sa pagbinasa mo nga yung chapter 1 pa lang ng Daniel, namamangha na lahat ng mga tao sa kanila Kasi they are 10 times better than their geniuses, ng kanilang mga scholars, ng kanilang mga magicians, ng kanilang mga thinkers. 10 times. Imagine niyo, kumbaga sa matalino na mga matatalino, yung scholar ng isang matalino, 10 ulit siya ganun katalino. Ganun sila katatalino. Kamangha-mangha talaga na 10 ulit silang matatalino. Imagine niyo naman. Kahit na hindi sinasabi ng hari kung ano yung panaginip, nasasabi ni Daniel. Sinunog yung naghahagi sa kanila, nasunog sila, hindi nasunog. So talagang napakatindi kung paano ni-restore ng Diyos ang kanilang pananampalataya. At ganun din ang gagawin sa atin ng ating Panginoon. He will restore us. Ano man ang sitwasyon ng ating buhay ngayon, God will restore us. Because that is His promise. In Ezra 1, chapter 1 ng Ezra, pinulpil yun ng ating Panginoon na binuksan niya ang puso ni King Darius at sinabi, bumalik kayo. At actually, ang bilang nila sobrang dami. Hindi ko nalimutan ko na kung gaano kahaba yung bilang nila. At maging yung kanilang mga gamit, kanilang mga ginto, mga pilak, kanilang mga donkey, iba pang mga hayop, dala-dala nila. Pinabalik sila ng second wave pa lang yun ang pagbabalik ng papunta ng Jerusalem. So, ganun sila, ganun yung restoration na ginawa ng Panginoon sa kanila. It might take time for us. It might pastor to others, but the promise of restoration is timeless. At patuloy tayong nire-restore ng ating Panginoon. Naalala ko yung sabi ni Pastor Benji, we are under construction as long as we live. Every time, hanggang ngayon, kinoconstruct tayo ng ating Panginoon. Kaya kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, mabuti o masama,
under restoration ka ng ating Panginoon. Under construction ka ng ating Panginoon. Pangatlo po, malapit na tayong matapos. A promise of a better future. In Jeremiah 29:11, that's why this is my life verse. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a better future. Meron ka bang mga plano ngayon? Kung ano man yung plano mo ngayon, ito sasabihin ko sa'yo. Mas better yung plano ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, hayaan mo yung plano niya. Huwag matigas ulo. Kasi minsan, kumukontra tayo. Bato-bato sa langit tamaan ka sana. Sample lang ko kayo sa mga kabataan ngayon. Sample lang. Christian ba yung mga girlfriend nyo? Christian ba yung boyfriend nyo? Bakit ko sinabi to? Kasi naranasan ko yan I wondered, dahil sabi nga sa inyo, matigas ang ulo ko sa Christian, ganito ako Sabi nila, marunong, magaling, pwede, kaya lang pag ganon. Imagine ko lang kung hindi Christian ang asawa ko. Ano kaya ako ngayon? Malamang I am the worst person you will ever know. My point is this. Madaling ma-identify ang plano ng Diyos All you have to do is abide in His Word. In Joshua 1:8, di ba? Meditate on itatali mo to sa iyong leeg. Sa Psalm 1, sinabi din, meditate on it day and night. Bakit ba pinapa-meditate sa atin? Bakit ba pinag-aaralan natin? Simple lang. Because we have to obey. We have to follow it. Ngayon, kung kung pipilitin mo yung plano mo, magtatagal talaga yung mangyayari sa gusto mo. Alam mo yon, yung dapat na bibigay sa'yo ni Lord, yung bibigay ko na, may mas maganda akong ibibigay sa'yo, kaya lang tigas ng ulo mo O kaya, sige, bibigay sa'yo, magsasuffer ka tuloy. If you don't listen and you don't obey, you suffer. Naalala ko tuloy yung naalala ko yung sinabi na na umiiyak yung bata. Ngayon, yung nag-aalaga, pastor. Yung si pastor naman, pinapaiyak yung bata. Bakit ba umiiyak yung bata? Sabi doon sa pastor. Kasi gusto niya maglaro hindi ko binibigay yung gusto niyang laruan. Bakit naman ayaw niyong ibigay? Iyak tuloy ng iyak. Aba, pag binigay ko, mapapahamak siya. Ano ba yung laruan na gusto? Kutsilyo? Kaya hinayaan ko na lang siyang umiyak. Kesa mapahamak siya. Gusto mo ba ng ganon? Gusto ba natin ng ganon? Pinipilit kasi natin yung bagay na alam natin makakapagpahamak sa atin. Kaya tuloy, walang magawa ang Diyos kung di hayaan mo na masaktan ka. My point is simple. Alam mo nang bawal. Alam mo nang nakasulat. Huwag na matigas ang ulo. Yung better future, mas mapapabilis mas mai-enjoy mo. Hindi na sa last of your life, mas maaga pa. Huwag lamang matigas ang ulo. Katulad nga sinabi ko sa inyo, I am one of them. And I experienced it already. Kaya sa mga kabataan dyan, bato-bato sa langit, tamaan ka sana. Sumunod tayo sa ating Panginoon. And the better future will on its way very quickly. Mas mabilis. Hindi ko na i-elaborate ito. Alam nyo na yan. If obedience is better than suffering. Bakit sila nag-suffer? Kasi hindi sila sumunod Pwede namang harangin ng Diyos yung darating na King of the North. Si Nabucodonosor at ang kanyang Babylonian na empire. Pwede naman niyang harangin huwag na tayong dumaan dyan. Sa iba na lang tayo manako. Pero bakit sinakop yung napakaliit na lugar na yan?
Because it was asked by God. Dahil sa katigasan ng mga ulo to, paparusahan ko sila. Ang dami ng mga experience, ang dami nyo na nakita. And all of them has done nothing. Hindi pa rin sila sumunod. Kaya darating yan. Kaya lang darating yan, later part na. Kung kailang uugod-ugod ka na, saka mo lang siya may enjoy. So, wrap up lang po natin. Promise of salvation, He will protect us and preserves us. Promise of restoration, kahit anong sitwasyon natin ngayon, God will restore us. Ano man ang ginagawa mo ngayon, God will restore you. At ang number 3, promise of a better future. At in Jeremiah 29:11. Ano naman yung response natin sa pangako ito ng ating Panginoon? Dapat meron tayong faith and trust. Sa 2 Corinthians 6:10, Philippians 3:7-8. Basahin ko lang muna yung 2 Corinthians 6:10. As sorrow yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing yet possess everything. Kahit anong sitwasyon mo ngayon, dapat timeless din yung faith mo at saka timeless din yung trust mo sa ating Panginoon. Tulad ni Paul, kahit na naghihirap, kahit na tuloy pa rin. At in Philippians 3:7-8, whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider things a loss compared to the surpassing greatness of knowing Jesus Christ my Lord, for whose sake I have lost everything. I considered them rubbish, at I might gain Christ. Ano man yung meron ako, ay kinukonsider kaya nating profesyon, pera, lahat natin. Pero mag-gain ko naman si Kristo. That is faith. That is a timeless faith. That is a timeless trust. So that is our response. So muli po, magandang araw, and let us meditate on the Word of God every day. At sa Diyos po ang kapurihan.